Type nyo rin bang magtrabaho sa mga rural communities sa Canada? Palalakasin po kasi ng Canada ang rural immigration. In fact, ginawa na po nilang permanente ang Rural and Northern Immigration Pilot, kaya isa na itong permanent program. At nakatakda pang maglunsad Canada-wide ng Rural Immigration Pilot, another one, this coming fall of 2024. Alin ba yung mga rural communities na sinasabi? At anong mga trabaho meron doon? Yan po ang ating topic, kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello everyone! Si Ate Menchie po ito sa Menchie's Philcan Life today. Another topic about Canada. At ngayon, gusto ko kayong imbitahan. Kung kayo po ay interesado sa ganitong mga paksa, you may consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. Salamat sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo bago, pakiclick na po ang subscribe button. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Madam Pasha, kay Chunga Ka, kay Micaela Nerva TV2, Lauralyn Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Richel Dumalag, Imelda Leal, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. So now guys, let's go to our topic. Palalakasin po ng Canada ang kanilang immigration program sa mga rural areas. Ano po ba yung mga rural areas? Yan po yung mga lugar outside of the metropolis. Yung malayo-layo sa mga malalaking syudad. I-distribute nila ang mga workers at saka mga immigrants hindi lang sa city. Dahil marami sa atin kasi gusto yung sa city. Katulad ko. Ay, ako mismo. Ako mismo guys ay ginusto kong sa city pumunta sa Toronto. Pero may mga trabaho ding naghihintay sa inyo sa mga rural areas. Ayan. Iisa-isahin natin mamaya yung mga rural areas saka yung mga trabaho na pwede ninyong pasukan doon base po sa naganap na Rural and Northern Immigration Pilot na ngayon po'y ginagawa ng permanente. Ang pilot program po kasi ay 5 years lang. At yung RNIP dapat matatapos na po ngayon, 2024. Kaya nag-announce na si Immigration Minister Mark Miller na gagawin na itong permanente. In-announce din po ni Minister Miller sa isang okasyon noong March 6 sa Sudbury, Ontario. In-announce niya na maglulunsad rin po ngayong fall of 2024 ng bagong pilot program Canada-wide na ang pangalan din ay Rural Immigration Pilot. Ayan. So, naging permanente na yung isang pilot na rural at magkakaroon pa ng ibang rural immigration sa iba't ibang parte naman ng Canada. Pero yan ay this coming fall, mga bandang September, October nila i-announce yan, guys. Pakinggan muna natin ang sinabi ni Minister Miller. It is, however, the fact that remote and northern communities face unique challenges in response to Canada's aging population, the labor market shortages, and as such, it's critical for these communities to attract the skilled workers that you need, such as healthcare professionals, workers, construction workers, people here. The Rural and Northern Immigration Pilot aims to achieve this goal through immigration, but specifically by creating a pathway to permanent residence to attract and retain skilled foreign workers in this region. The pilot has two main objectives, obviously to stimulate economic development in smaller rural communities, and help them keep newcomers that they attract. As of the end of January, 5,158 newcomers became permanent resident through this pathway, and I'm here to confirm that IRCC will make this program permanent. Part of the announcement today is announcing a new pilot, which is essentially RNIP. We're doing a new one that reproduces this and actually expands it to more communities. These are larger conversations that have to do with provinces and have to do with the importance of every community. That's technically it'll be launched this fall, and that'll be called the Rural Immigration Pilot, and the Francophone Community Immigration Pilot, which is why my speech is so long today, because we're actually launching two pilots today. Well, ito pong RNIP ay isang paraan para masolusyonan yung shortage sa workers
ng mga probinsya ng Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta at British Columbia. Sila po yung 5 probinsya na may mga rural communities na kasali dito. No? There are 11 rural communities na kasali po dito. At papakita ko sa inyo, yan po sa screen, yan yung mga rural communities na kasali dito. 11 po yan. But I heard na pararamihin pa po nila yan. Madadagdagan pa yan in the days to come dahil nga ginawa ng permanente ang RNIP. Yon. Ano-anong mga trabaho ang nabigyan ng pagkakataon? Ayon po sa report ay mahigit 5,000. Mahigit 5,000 applicants ang naging PR, permanent resident under RNIP. Kasi po ang RNIP ay isang PR pathway. Yan. Sila po yung magre-recommend para kayo ay makapag-apply sa PR program ng Canada. O yung mga sectors po na nabigyan nila ng pagkakataon ang mga applicants ay ang healthcare, ang mga hotels and accommodations, food services, ang mga retail, mga stores, mga mall, at iba pang retail business, manufacturing o mga factory jobs, pati na po mga scientific jobs, mga technical jobs, and other services. Yun, yung 5,000 na yun, dun po sa mga trabahong yan. Tawag po sa RNIP ay Community-Driven Program. Dahil yung community ang magsasabi kung ano yung kailangan nilang worker. At yung worker na yan, ang i-recommenda nila sa federal PR program. Pero guys, bawat community po ay merong sarili-sarili silang mga requirements pa rin sa programa. Kaya ililink ko sa description box yung link ng RNIP and then mula doon pwede nyong hanapin yung mga communities and then i-click ninyo yung mga website nila. Makikita ninyo yung mga requirements nila or mga qualifications na hinahanap nila sa isang worker o di kaya ay iba pang mga announcement nila doon. Ano po? Who can apply to this program? Guys, this is a PR program po. And who can apply? Yung nasa loob ng Canada na, nagtatrabaho na dito, or nando na mismo sa probinsyang binabanggit ko, or kahit wala pa kayo sa probinsyang yon, kung gusto nyo mag-apply, pupunta kayo sa mga communities na ito at mag-apply. And yung mga nasa labas din ng Canada, pwede rin po. Nasa Pilipinas pa kayo ngayon, gusto nyo mag-apply? Yes. Okay? Pwede po kayong mag-apply sa RNIP. There are 4 steps, guys, kung paano makasali sa RNIP. First, find a job. Medyo mahirap Ate Menchie yun. Find a job na naman. Yes, find a job sa community na nandoon at kasali. Okay? Mag-a-apply kayo at kailangan makakuha kayo ng offer at contract. Okay? Number 2, mag-a-apply ka sa RNIP kapag may job ka na. Yun. At number 3, i-recommend ka pag napili ka at nagwagi ka sa RNIP, na-approve ka ng RNIP, i-recommend ka nila para sa PR program ng federal government. At kapag ikaw ay binigyan na ng rekomendasyon, mag-a-apply ka na. Yun ang ika-4, no? At sana ma-approve. Most likely ma-approve dahil recommended ka na ng isang community. Okay, guys? Siguro itanong nyo ay, ate, ang pinakamahirap maghanap ng job. That's true. That's the hardest part, to find a job. Paano kayo makakahanap ng job sa mga communities na ito? Kapag i-click nyo guys yung bawat community sa website nila, they will tell you there kung saan may jobs. Maaaring sila mismo ay may link doon sa website or kung wala naman, sasabihin nila kung nasa job bank ba or nasa Indeed ang mga trabaho. Katulad po ng isang ito, no? And then, susundan nyo kung anong sinasabi doon sa link on how to find a job. Okay? So, that would be the hardest part, to find a job. And then, pag may job na kayo, pwede na kayo mag-apply sa RNIP kahit nasa labas pa kayo ng Canada. Pero dahil ito po ay PR pathway, PR program, from the beginning pa lang, meron na po kayong requirements na dapat maihanda sa PR. Katulad ng inyong English language test. Ayan. Mamimili kayo sa IELTS, CELPIP, o ang bago po yung Pearson PTE Core. Ayan. So, mayroon pong, depende sa trabaho ninyo, depende sa tier ng trabaho nyo,
ang English result na nire-require, yung CLB, Canadian Language Benchmark. Kailangan rin po ninyo ng Education Credential Assessment. Bawat trabaho din ninyo, mayroon pong equivalent na education na hinihingi. And malalaman ninyo yan as you go along with your process. Ano po? So, ang education ninyo outside Canada, dapat ipapa-assess ninyo. Maliban na lang kung kayo'y nag-aral sa Canada at kayo naging student dito, no? So, ipapa-assess po ninyo ang pinakasikat na institution to assess ay ang WES, ang World Education Services. Or pwede rin naman sa ibang mga institution na recognized ng IRCC. Okay? At settlement funds. May settlement funds po, Ate Menchi. Kung kayo ay nasa Canada at nagtatrabaho na, wala na kayong settlement funds na hinihingi. Pero kung kayo ay nasa labas pa ng bansa, meron pong maliit lang na settlement fund. Ba't ko sinabing maliit? Kasi mas maliit yan kumpara sa original na hinihingi sa express entry. Ito po ang settlement fund kung solo ka ay 2,300 Canadian dollars. That's equivalent to 90,000 or 92,000 pesos. Kung kasama ang anak, PR program ito guys, kaya pwede niyong isama ang asawa at ang anak. So, kung kasama ang asawa at anak, meron po nasa table guys, makikita ninyo kung magkano ang requirement ng settlement fund. Ililink ko po sa description box ang link para makita ninyo doon at higit ninyong mapag-aralan. No? At yan po ang RNIP, isa ng permanenteng programa, kaya hindi na kayo mape-pressure sa kung kailan kayo mag-a-apply. At abangan nyo rin ang paglulunsad ng bagong pilot program, Canada-wide, na Rural Immigration Pilot, which will be launched this coming fall of 2024. Mga buwan po yan ng September siguro, September, October. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, please subscribe to my channel. At sa mga dati ko ng subscriber, maraming salamat sa inyong lahat. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. You can join and be a member of this channel. Salamat po sa aking mga channel members. Thank you kay Madam Pasya, kay Chunga Ka, kay Micaela Nerva TV2, Laura Lynn Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Richel Dumalag, Imelda Leal, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yan na muna guys. Thank you very much and see you again. Si Ate Menchie po from Toronto. Bye everybody!